Pag sinabi yung fellowship, koinonia. Pag sinabing koinonia, ibig sabihin nun, you are involved. You are involved with your brethren. Tandaan po natin, ang worship is all about God, pero ang fellowship naman is all about you. Ang inaalagaan mo dito, ang minimaintain mo dito, yung tungkol sa sarili mo. Kailangan mo talaga ng kasama, kapatid. Kailangan mo may nagmamahal sa iyo. Kailangan mo ng hindi lang kaibigan, kundi pamilya ng Diyos. Ang buhay Kristiyano hindi healthy kapag wala kang kasama. Kailangan mong pamilya ng Diyos. Kasi mahirap yan, nag-iisa ka lang. Paano kung mawala ka o di wala ka na, lost ka na? Kailangan mong pumasok sa kawan. Yun yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo na kailangan natin pumasok sa iglesia, kailangan natin pumasok sa kawan. Pero sa atin, hindi para maligtas, kundi pagkatapos mong maligtas. Kasi ang kaligtasan ay nasa worship, wala sa fellowship. Okay? Malinaw yan ha. Ang fellowship po ay, ito yung pinakapuso ng verse eh. Marami nakakaalam ng John 3:16 pero bihirang banggitin o ituro ang 1 John 3:16. Ang sabi sa 1 John, dito natin makikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Kaya dapat nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Pag sinabing iaalay ang ating buhay sa mga kapatid, buhay talaga. Buhay. At ang buhay, mapapakita yan, ma-express yan, hindi dun sa mga pabigay-bigay mo ng mga regalo, pabigay-bigay mo ng pera. Hindi. Ang pinaka-expression ng pagmamahal sa kapatid ay oras, time. Wherein ngayon na pag-usapan nga natin sa third week natin, na the best use of life is love and the best use of love is time. Kasi po ang time ay bahagi yan ng buhay mo. Pag sinabing buhay, ang bahagi ng buhay mo ay yung oras mo. So ibig sabihin mga kapatid, ganito lang yan. Ang sinabi sa Hebreo chapter 10, ito alam na natin to eh. So paano mo ba may express ang pagmamahal mo sa mga kapatid? Papaano? Napakasimple lang ang sinasabi ng Biblia. Sabi sa Hebrew chapter 10 verse 25, ito ay connected sa fellowship. Sabi rito, no, at huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. That is fellowship. Gusto mong pumunta sa fellowship o makilubilo ka, kaya yung mga pag-attend-attend nyo kahit na lang tayo, that is another form of fellowship. Pero ang fellowship po ay hindi yung pag-attend sa simbahan, kundi para lamang mapunta ka sa fellowship. Ganun lang yun. Pero ang totoong fellowship talaga, mararamdaman mo yan kapag may kapatiran ka. Kaya kayo dito mga kapatid dito no, sa Bride of Christ, kayo di ba? Ang tanong, magkakakilala ba kayo? Nag-uusap-usap ba kayo, mga kapatid? Kahit chat man lamang, kamustahan, ginagawa nyo ba yun? Kasi sa lang maganda yung nakikipagkaibigan tayo, hindi lang kaibigan, kapatid, lalo na kapatid. Kinakamusta ba natin 'tong mga kasama natin? O ito kagaya nito mga nasa listahan, no? Dami niyo, oh. Ang tanong ba ito ba 'tong mga 'to nag-uusap-usap pa kayo? Hmm. So, alam niyo mga kapatid, hindi ko naman kayo pinipuwersa, kaya nga lang ito ay para sa ikabubuti niyo. Kasi ang sabi rito 'no, para palakasin ang loob ng isa't isa. Yun ang purpose. Para lumakas ka sa iyong pananampalataya. Kasi pag may nakakausap kang kapatiran mo na nagsi-share ng mga bagay kung paano naging mabuti ang Diyos sa kanya o mag-usap kayo tungkol sa mga bagay na biblical o kahit na casual na kaibigan lang, kahit na hindi tungkol sa Bible, basta kinakaibigan nyo lang, that is fellowship. You are involving your brethren's life. Yun ang kasi ang turo, yun kasi ang tinuturo ni Kristo, yun ang fellowship. At doon umuusbong yung pagmamahal bilang magkakapatid. Okay? Ngayon, kung meron naman kayong physical church, where, mas mararamdaman nyo yan kapag meron kayong mga physical church. Doon nyo makikita lalo kung gaano ka-sincere ang inyong kapatid. Makikita nyo the way he speak,
through personal. Kung paano tumatakbo ang kanyang mata, ang kanyang bibig, kung paano ang kanyang gesture, malalaman niyo yan personal. Kaya totoo na maganda pa rin talaga na meron kayong physical church, maganda yun. Kaya nga lang problema kasi, karamihan sa mga physical church naman kasi ngayon perverted, eh. Yun naman kasi ang problema natin, konti lang yung mga nasa full grace, yun lang ang problema. So hanap kayo ng simbahan na full grace na sa tingin nyo ay pareho ng tinuturo dito at kung wala, eh di dito na lang kayo magstay. Stay na lang kayo dito. Di ba mga kapatid, that is fellowship. Lalo na ngayong nakikita natin malapit na pagdating ng Panginoon. Tandaan po natin na ang fellowship po ay wala sa meeting, hindi yung uma-attend ka lang. Ang fellowship po ay nakikipagkaibigan ka sa mga kapatiran mo. That is fellowship. Okay, kaya yung mga nandito mag-usap-usap naman kayo, Alam ko naman yung iba nag-uusap dito pero the point is dapat, that is the purpose.